The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. Alam niyo po, may isi-share ako sa inyong kwento, no, na paligsahan daw po. No? Sabi doon, no, isang araw, nagkaroon ng contest ng patigasan ng ulo. No? Ang unang contestant ay taga-Japan. No? At sabi, sige. So, anong ginawa ng Japanese? No? Tumalon siya sa third floor. Una yung ulo. No? Sa pagtalon niya, "Bangsa!" Boom. Wasak yung ulo niya. No? So, hindi siya nanalo. Pangalawa naman, contestant ay yung Amerikano. No? Tumalon naman siya sa fifth floor. No? Ganun din. No? Sabi niya, "Hurrah! In God we trust." Then tumalon siya, una ulo, boom, wasak pa rin. And then yung pangatlo ay Pilipino, contestant number 3. So sabi nung lalaki, yung nag-announcer, "Sir, tumalong ka na." 10th floor eh. "Sir, tumalong ka na." Sabi nung Pilipino, "Ayoko." "Sir, di ba sumali ka?" "Oo." "Tumalong ka na." "Ayoko sabi." Sabi nung announcer, "Pabihira naman, tigas ng ulo nito." Sa bandang huli, nanalo yung Pilipino, no? Kasi matigas ang ulo. Pinapatalon, ayaw tumalon, no? Mautak. No? So bakit? Sige tayo, anong connection yun, Father, sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Because Jesus called Peter the rock. No? The rock of the church. No? Ano bang ginawa ni Peter? No? What did Peter did that he deserved to be the rock? No? O bato ng simbahan, o hanay ng simbahan. No? Alam niyo po, not only Saint Peter but even Saint Paul, both of them, remember, no? They did something bad or sabihin na natin evil, no? Sa ating Panginoon. No? Una sa lahat, si Saint Peter, remember,
Jesus even called him Satan. No? Get behind me, Satan. Di ba? At ano pang ginawa ni San Pedro? Naalala ninyo? He denied the Lord 3 times. No? And si Saint Paul naman, pumunta naman tayo kay Saint Paul. What did Saint Paul did? He was one of those who consented to the killing of Saint Stephen. No? Sabi niya, ibigay niyo sa akin yung balabal niyo para mabaton yung mabuti si Stephen, para mapatay niyo mabuti si Saint Stephen. Kasi mahirapan kayo kung daladala niyo yung mga damit niyo at balabal. Ibigay niyo sa akin. No? And he persecuted the church, no? Even up to Damascus. No? So he imprisoned many Christians. Sasabihin po ninyo, no? And I myself will be asking, why did God call these 2 persons as the column of the church? Alam niyo po, pag nagpunta kayo sa Vatican, especially sa Basilica of St. Peter, no? Hopefully makapunta kayo. Ako, thanks be to God, I went there many times, no? I think almost 20 times or more, no? When I was in Italy, no? Sa Vatican. No? At alam nyo, ang unang-unang makikita nyo bago kayo pumasok sa St. Peter's Basilica ay yung dalawang napakalaking statwa, no? Ni St. Peter at saka ni St. Paul. No? Madalas yung mga Pilipino, no? Bago pumasok dun sa St. Peter's Basilica, kahit dun man lang sa sa statwa ni St. Peter, nagpapapicture, no? Kasi nga, no? It's very famous, no? Why? Alam po natin, no? Yung pagiging bato, no? It does not mean na walang pakiramdam. Yung pagiging bato, hindi ibig sabihin malakas ka na, no? Yung pagiging bato means that you can be dependent upon. No? Yung bang pagdating ng unos, pagdating ng bagyo, pagdating ng kalamidad, no? Ikaw ay mapagkakatiwalaan. Ikaw ay madidependehan. And the church, that's why with St. Peter and St. Paul, no? The church, no? Is still standing. No? Kasi bakit? Yung pananampalataya ni St. Peter and St. Paul, kahit na nagkaroon sila ng mga mali sa past, God still called them. God gave them a second chance. No? Sabi nga, one more chance. Dun, 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 dun. One more chance. No? God gave them another chance. And they become the foundation of the church. No? Kaya nga po, no? Mga tugang, no? Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. No? If God has given chance to St. Peter and Paul, and they become, no, the column of the church, how much more ikaw at ako? No? Sasabihin mo, Father, paano ako magiging bato? No? Madali akong masaktan, no? Yung siguro iba sa atin, balat sibuyas, no? Hindi. No? We can be a rock for God if we depend on God. Kasi ang problema, nagdidepende tayo sa diri natin, sa sarili natin. No? We do not depend on God. Kaya pag dumating yung mga pagsubok, no? Pag dumating yung mga problema sa buhay, no? Wala. No? Iiyak na lang tayo. Sasabihin natin, sinaktan mo ang puso ko. No? Hindi. No? The church, St. Peter and St. Paul, become the foundation not because they are perfect, not because they are rocked to the full, but because they receive that grace from God
and they cooperated to become the foundation of the church. Ganon din po sana tayo. Huwag nating, sabi nga, no, huwag mo nang balikan yung nakaraan. No, brother and sister, mag-move on ka na. No? The past is past. Do what is in the present. No? Be strong. And the church is strong. Kita nyo? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga nagsusulputang mga iba't ibang sekta dyan. No? Alam nyo ba? If you think very well, no? At kung nakikinig kayo sa mga balita, anong simbahan, anong reliyon ang madalas pinupuna, sinisiraan, no? Minsan pinapatay pa nga. No? Anong simbahan, anong reliyon? Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. No? There's no other church, there's no church, no, today who is most persecuted than the Holy Catholic Roman Church. But still, no, kita nyo, from 200 years dito sa 2,000, no, how many centuries tayo dito sa Pilipinas? 500 years of Christianity. But still, no, nakatayo pa rin ang simbahan. No? He remains like a rock, like a fortress. No? Because he is divinely instituted. Kasi hindi naman siya, kundi si Kristo mismo ang nagpapatatag, nagpapatapang, nagpapalakas sa simbahan, kaya nakatayo siya hanggang ngayon. Alam niyo, kung nagawa ng Diyos yun sa simbahan, bakit hindi kayang gawin ng Diyos yun sa bawat isa sa atin? No? Alam niyo, kaya ni Lord yun. Basta lang magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong masyadong magtiwala sa ating sarili, no? Sa ating sarili. Magtiwala tayo sa Diyos, kay Kagurangnan. No? At tayo rin, no? Katulad ni San Pedro at ni San Pablo, pwede tayong maging bato. No? At pwede tayong madependehan ng ating mga mahal sa buhay sa gitna, no? Sa gitna rin ng mga unos sa buhay. No? Kaya nga, mga tugang, mga brothers and sisters, no? Hingin natin kay St. Peter and St. Paul to make us also a rock in the church. Kahit hindi man ng malaking rock, kahit maliit na rock. Kita nyo nga, si David, anong nakapatay kay Goliath? Maliit lang na mga bato. So kahit maliit ka na bato, basta ikaw ay ginamit ng Diyos, no, makakapatay ka ng masamang espiritu. No, masisira mo yung malapaglalabanan mo, mapapagtagumpayan mo yung mga pagsubok sa buhay mo. So hingin po natin yan sa ating misa. At muli, katulad ng sinabi ni Sister kanina, no, we congratulate the Archdiocese of Cáceres, no, for this 70th, no, foundation of the church, no, dito sa Bicol, sa Naga City, no, sa buong Kabikulan. No. Praise be Jesus and Mary.